Aray ha. So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, turo ko sa inyo kung paano maglinis, mag-test ng crankshaft position sensor, okay? So simulan na natin to mga paps. So mga paps, ano ba problema ang dinudulot ng sirang crankshaft position sensor? Ang dinudulot nito, yung madalas sa mga na-scan ko, hard starting, rough idling, at syempre check engine. So kapag sa check engine naman, in-scan nito, ang binabato nitong code sa scanner ay P0335 or yung CKP, crankshaft position sensor A circuit. Minsan ganun nakalagay, pero pag CKP, crankshaft position sensor yon. Basta P0335. Ngayon, ganito, bago natin simulan to, tanggalin muna natin yung negative terminal ng battery, okay? So tanggalin natin yung pinaka-cover niyan. Basta makita lang yung okay na yan. Yan. So, ma-expose lang to, okay na yan mga paps. So, ito na yung crankshaft position sensor natin. Ayan. Ngayon gagawin natin, tatanggalin natin yung connector nito. Okay? Pakita ko sa inyo mga paps. Yan. Ulak lang natin yan. Okay. So, ito susunod mga paps. Ito. Ayan. Ito ang sukat ito, 10mm. Okay? So, tanggalin natin yan. Ayan. So, ngayon tatanggalin na natin ito mga paps. Ayan. Okay? So, ito yan. Dahan-dahan lang ha. Sa ibang sasakyan, kapag tatanggalin to mahirap. Kaya ingat kayo sa pagtatanggal nito mga paps. Okay? Ayan. Lalo na pag may engine sludge. Ako, hirap tanggalin nun yan. Andahan lang. Yan. Okay na. So okay mga paps, ito yung natin, crankshaft position sensor natin. Itong crankshaft position sensor na to, ito yung magnetic type. Meron dalawang wire, magnetic type siya. Meron isa pa tinatawag yung Hall effect type. Siguro sa susunod, gagawin ko ng separate na video yun, yung Hall effect type. Kasi sa isang sasakyan, ganun yung setup. Pero sa VS kasi ito. Yan. Eto, kapag tatanggalin nyo to, dahan-dahan lang ha. Kasi may tendency yan, baka mamaya pinersa nyo maputol. Dapat ito, nililinis din ito kapag meron kayong engine sludge sa makina nyo. Tatanggalin nyo to, dahan-dahan lang. May mga ibang crankshaft position sensor na sobrang hirap tanggalin. Kapag tinanggal mo nga, mapuputol eh. Kailangan doon, ililifter pa yung sasakyan bago mo mabunot. So ito, gagawin ko rito, lilinisin ko muna, tapos saka ko ite-test. Gamit na lang ako nitong throttle body and carb cleaner na lang. Ito, yan. Linisin nyo lang yan mga paps. Yan. Punasan natin. Yan, ano to. Ito mga paps, ite-test ko na to. Ang una kong gagawing testing ay ang resistance checking. Okay, so yung dalawang probe ng tester, i-connect nyo lang dito sa dalawang pin dito sa crankshaft position sensor. Ngayon ito, ang normal na resistance reading nito ay nasa 200 to 2000 ohms. Okay, so dito sa crankshaft position sensor na to, sa sensor na to, ang normal reading nito ay 985 to 1600 ohms. Kapag cold, malamig yung yung sensor. Kapag mainit naman yung sensor, ang reading nito dapat ay nasa 1265 to 1890 ohms, okay? So gagawin natin ngayon, i-check na natin yung since malamig to, set natin to sa 2K. Ang nakukuha ko reading ay 1.42 ohms. So ibig sabihin yan, pasok pa to. Kasi sa cold dapat 985 to 1600. So ibig sabihin goods pa to. Ngayon paano pag may problema to? Kapag sinat natin sa sa ohms at wala tayong nakuhang reading, hindi pumalo, ibig sabihin nun, open circuit to mga paps. Sa sensor na to, pag nag-open circuit siya, ibabato naman yung problema nito papunta sa ECU. Kaya pag inis ka natin, lalabas yung P0335. So ayan siya mga paps. Mga paps, ganito. Kung gusto niyo pang ma-confirm kung talagang good yung yung crankshaft position sensor nyo,
Etong crankshaft position sensor na to ay magnetic type. So ito, yan, nakalagay yan sa loob. Meron niyang reluctor ring or yung tinatawag nilang crankshaft sensor plate. Kapag umikot yon, nadedetect nito. Okay? So magnetic type nga yan eh. Kapag umiikot yung reluctor ring, nagbibigay yan ng signal sa ECU. So ito, ganito gagawin nyo para malaman yung goods to maliban sa resistance checking. Isaset nyo to sa AC volts. Ito kasi ang available ko lang 20 alternating current eh. So set natin yan sa 20 alternating yan AC volt yan. Ngayon, kuha kayo ng bakal tapos yun yung gagawin ko dapat habang ginagalaw ko to, magkakaroon to ng magpo-produce to ng voltage. Tingnan niya. Yan, nakita nyo? Nakita nyo? Yan. Nakita nyo? Nagpo-produce siya. Meron pa isang way, ganito, gawin yung diskarte. Kung meron kayong ganito, yan, impact range. Tingnan nyo gagawin ko Yan, tingnan nyo para makita nyo kung anong mangyayari. Nakita nyo? Isa ito sa effective na way para ma-check kung gumagana pa yung crankshaft position sensor nyo. So okay mga paps, ayan, tapos ko nang matesto at malinisan. Ngayon, ibabalik ko na to. Dapat sa pagbabalik nito, meron niyang konting langis dito. Yan na may konting langis yan. Ipahid nyo lang dito sa gilid-gilid. Yan. Ipahid nyo. Yan. Ipahid nyo rito mga paps. Lagyan nyo ng konting langis yan. So pag okay na yan, pwede nyo na ibalik to. Yan. Sa pagbabalik niya, hindi naman kayo maliligaw kasi meron niyang rito yung butas, yun yung magiging guide nyo. So, higpitan na natin to mga paps. Ayan. Lagay natin yung bolt. Yan. Yan. Okay, so tamang higpit lang yan mga paps. So, kapag nabalik na natin yan, pwede na natin ibalik yung connector niyan. Ito. Yan. So, balik na natin siya mga paps. Ito, i-check nyo rin to mga paps. Baka mamaya may problema sa connector niyan eh. Okay, so ganyan lang yan. Okay na. So okay mga paps, ngayon ibabalik ko na yung pinaka-cover niya rito. So okay mga paps, ayan. Nakabit ko na yung cover, nakabit ko na yung gulong, nakabit ko na yung negative terminal ng battery at saka na-idle relearn ko na to. So, kung magkakaroon kayo ng problema sa sa crankshaft position sensor, ang gawin nyo muna, i-test nyo ng actual, okay? Tapos nun, sa ibang sasakyan, ang crankshaft position sensor, katulad lang siya ng camshaft position sensor. So, magkapareho lang sila ng size. Sa ibang sasakyan So, paano mga paps, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng gantong basic na video. Huwag nyo rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.